Ini ba to, mga kababayan, wala namang permanente. Walang permanente sa posisyon bilang PNP chief. So ito ha, pakinggan natin. Get a glimpse of what's trending now. Trip.com, your trusted travel companion. Wait lang ha, mga kababayan, may ads lang. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Bato, tanungin kita. Galit ka kay Digong, galit ka kay Torre kasi hinuli ni Torre si Kibuloy at si Digong. Ganito. Sige, tanggapin natin na may galit ka kay General Torre. Ngayon, Bato, tanungin kita. Ano bang kasalanan ni Digong at ni Kibuloy? Bakit sila inaresto ni Torre? Sige nga, ibalik ko sa iyo ba to? Bakit nga ba inaresto ni General Torre si Kibuloy? Una, ano bang kaso niya? Human trafficking, child abuse, 6 by force, pangre-rape, human trafficking, money smuggling, ano tawag doon? Yung nagpapaano ng pera. Wanted sa FBI sa Amerika. Ngayon ba to, tanungin kita, si General Torre, pulis. Karapatan ni General Torre trabahuin bilang general o bilang tagapagpatupad ng batas. Kasi pulis siya. Anong kinalaman ni General Torre sa pag-aresto niya kay Kibuloy? Natural, arestuhin niya. Bakit? High profile si Kibuloy. Huwag mo nang linlangin ba to? Cash smuggling po ang tawag doon, mga kababayan. Huwag mo nang linlangin ang tao na gising na. Hindi mo na kayang linlangin. Galit ka kay General Torre dahil sa ginawa ni General Torre kay Kibuloy? Hindi po si General Torre huhuli kay Kibuloy kung hindi yan sinang-ayunan at dinisisyonan ng Ombudsman at Korte Suprema na hatulan siyang arestuhin. Diba? Yun, Bato. Pulis ka rin, di ba? Bullshit! Sabi mo, alam mo yan kasi pulis ka. Bullshit. Pangalawa, inaresto ni General Torre si Digong. Ano ba ang kasalanan ni Digong kung bakit inaresto ni General Torre si Digong? Crimes against humanity. Anong ibig sabihin ng crimes against humanity? Pumatay ng sandamakmak na Pilipinong libo-libo na hindi dinaan sa due process. Tanungin ko kayo, ang adik, pag may nabiktima ng rape yan, hulihin mo lang, ikulong mo, kasuhan mo. Pag hindi nanalo, habang buhay siya dyan. Reklusyon perpetua. Pero wala po sa saligang batas. Putang ina, sinong abogado sa comment section na makapagsabi na may batas sa Pilipinas na kapag adik ka, shoot to kill ka? Paki-comment, mga kababayan. Sino ang may alam sa batas dyan? Paki-comment kayo ng article dyan at link ng website para tatalakayin ko dito na meron bang artikulo sa saligang batas at sa Philippine Constitution na kapag adik ka ng rape, papatayin ka diretsyo or shoot to kill. Meron ba? Tanungin ko po kayo, mga kababayan. Sino po ang gumawa ng batas na kapag adik ka ng rape ka, patayin ka? Wala, di ba? Kahit sino po napakagaling na abogado sa Pilipinas, kahit si Attorney Libayan, hindi yan masagot kasi wala po. Kahit si Attorney Libayan ang tanungin mo dyan, wala po sa saligang batas na kapag adik ka, nakita kang ng rape, patayin ka. Hindi po tayo Egypt. Kapag nakita ng rape, bitay ang kapalit. Hindi po tayo Arab country na may Sharia. Wala sa saligang batas. Ngayon, ang tawag sa kaso na yon na libo-libo ang pinatay, crimes against humanity, torture, rape. Yan po ang kaso ni Digong. Ngayon, nung hinuli ni General Torre si Digong Bato, nagalit ka? Diba? Di ba senador ka ba to? Yan lang ang tanong ko.
Saan po sa saligang batas? Ano pong Republic Act yan? Ano pong article yan na nakasaad? Kapag rapist ako, nang rape ako, papatayin ako diretso. Wala, di ba? So, dapat lang si Digong makasuhan. Dapat lang si Digong makulong. Bakit? Yun bang mga pinapatay niya, di pinadaan ba niya sa due process? Pinapakain ba ng pansit? Pinapasakay ba ng private plane? Bago ikulong? Dinala ba sa dahig? Kung due process lang ang pag-uusapan, sobra pa sa due process ang paggawa kay Digong. Hinuli si Digong, naka-oxygen pa, pinapatulog pa ng ilang oras bago dalhin sa dahig. Tapos sasabihin niyo, walang due process, kinidnap. Sa salita pa nga lang ng kidnap, nakakahiya na eh. How could you call kidnap sa isang matanda? Dapat old nap. Paano mo sasabihin kinidnap? Tapos matanda ang hinuli. Sige nga, DDS, di ba mga bubo kayo? Pakireact. Paano mo nasasabing kinidnap si Digong tapos 80 anyos na? Dapat old nap na ang tawag dyan. Paano mo sabihin kidnap? Putang ina, lakas ng loob ninyo Kidnap? Tapos matanda na? Old nap na dapat yun. Kung due process lang pagbabasihan, mas mahigit pa sa due process. Pinapatulog pa, may oxygen pa, hindi naman nakasaksak. Tapos, pinasakay pang private plane. Tapos, sasabihin pa ni Bongo doon, wala siya chinilas! Nakapaa siya! Kawawa siya! Nakapaa! Tapos, nung sinilip ko sa private plane, nakasapatos naman. Adidas pa. Di ba? Tapos ngayon, nagagalit ka kay Torre? Ito pa. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Bato, wag kang maawa kay Torre. Kasi baka yung sinasabi mo, pag sinagot ka ni General Torre, pag hinuli ka ng ICC, baka si General Torre ang maghuli siya at sasabihin ni General Torre, noon naawa ka sa akin, sinibak ako. Ngayon, ako ang maghuli sa'yo. Kakaawa ka dun. Ultimo pamilya mo, may oras lang. Tandaan mo yan, bato. Itaga mo yan sa bato. Yang awa mo kay General Torre, mas nakakaawa ka kapag ikaw ay inaristo ng ICC. Tandaan mo yan, bato. Naawa ka kay Torre? Binigyan ng posisyon, 3 buwan lang, sinibak na? Baka pag inaristo ka ng ICC, tandaan mo yan, itaga mo yan sa bato sa kintab ng noo mo. Matatandaan mo yan, bato. Yan ba ang resulta sa kakakain mo ng sinigang na kambing sa bukid nyo? Di ba, ang hilig mo magsigang ng kambing? Ever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubayan niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it na without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Ito ang pinapakalat nila ngayon. Kaya daw tinanggal si General Torre kasi baka daw may nasagasaan. Ito na. Bato, paano kung next month or next second month idiniklara yan si General Torre sa panibagong posisyon? Sasabihin mo na naman, iba pala yung nasagasaan niya. Elevator pala, kaya umakyat. Sabi ko sa iyo, Bato, hindi lang DDS marunong gumawa ng drama. Sabi nga ni F. Elisa, do you think yung ginawa ni Maharlika, grupo ni Sara, hindi ko kayang gawin yan? Remember, asawa ko presidente. Kung kaya nilang gawin sa amin yan, kaya ko ding gawin sa kanila yan. Remember, my husband is a president. He is a powerful. Sabi ni First Lady Lisa yan, kung kayang gawin ng mga putang inang bubong DDS yan, kaya din gawin ni Lisa yan. Presidente si Marcos. Kayo, kung kaya nyong magdrama dyan na may gurgur-gurgur, kaya din gumawa ng drama ni Marcos. Presidente. Diyos ko, kayo nga kaya nyong magnakaw Kung presidente pa kaya, hindi kayang magnakaw? Kaya! Presidente yan Ako na. Bato,
Kayo nga na kaya ninyong i-dismiss yung impeachment ni Sara na senador lang kayo, Paano pa yung presidente na hawak kayong lahat? Pag tinanggal ni PBBM yung konstitusyon, sa konstitusyon na i-abolish ang Senado, sa tingin nyo may magawa kayo? Tandaan ninyo, Bato, hindi kayo miyembro ng X-Men na kapag tumagos ka sa pader, kapag bumangga ka sa pader, tatagos ka. Hindi kayo miyembro ng X-Men. Tandaan ninyo, ang presidente, pader yan. Kapag binangga mo yung pader, mabukol ka. Tandaan ninyo, kagawad at chairman nga lang mag-away, hindi nga mananalo ang kagawad sa chairman. Hindi kayo miyembro ng X-Men. Pero si PBBM, kahit hindi ka X-Men, pwede ka niyang gawing X-Men. Presidente yan tanga ka ba? Chairman nga at kagawad mag-away, hindi nga mananalo ang kagawad kasi chairman na yun Yakult mo na kayo para everyday kintab ang noo. Diyos ko naman, Bato. Para ka namang hindi nag-PMA. Parang hindi ka naman humiga ng higaan na hinigaan mo tinapay sa loob ng training camp. Diba? Para ka namang hindi tinusukan sa dibdib ng arpiler. Nang hindi mo alam yan. Di ba, pulis ka? Sabi mo, ang trabaho ng Interpol. Bullshit. Sabi mo. Bato, huwag kang magsalita ng patapos. Alam niyo ito mga DDS, minsan advance mag-isip, pero bubo. Ito. Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders din later on, na just inform Malacanang. Maaari rin naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. Bato, ako na nagsabi sa'yo. Kapag bukas makalawa, may bagong posisyon si Torre. Ito pipikatan talaga kita. Pipikatan kita ng dalawang mata ko. Naawa ka kay Torre ngayon? Si Torre, Bato, kahit magsirko balintong yan, kahit maglulo yan sa harapan mo, hindi yan huhulihin ng ICC. Pero ikaw, Bato, ikaw ang nakakaawa. Ngiti-ngiti ka pa ngayon. Tago-tago ka na rin later. Ngiti-ngiti ka pa ngayon. Tignan mo pag dumating ang warrant ng ICC, sabi ni Trillanes, maybe end of this year or early this year. End of this year or early 2026. Kapag lumabas ang warrant, Bato, ako na nagsabi sa'yo, itaga mo sa Bato, mas nakakaawa ka kay Torre. Real talk lang. Mas nakakaawa ka, Bato. Mark my word. Yung sipon at luha mo, magsalubong yan. Mark my word. Huwag mong kawaan si Torre. Si Torre, hindi yan nahuhulihin ng Interpol. Hindi yan nahuhulihin ng ICC. Pero ikaw, si Torre pa nga yata ang maghuli sa'yo. Sunod, mga kababayan. Speaking of huli-huli, speaking of aaresto, dito tayo kay Roque. Mga kababayan, baka sabihin nyo, si Roque na naman.